Okay, so magandang gabi po sa lahat. Check ko muna po sa aking monitor. Okay, so naririnig na po, no? Kailangan meron po akong monitor po dito para at least po ay maayos po yung ating pong pagtatalakay po ngayong gabi. At purihin po ang Panginoon na tayo po ay muli po ay binigyan ng pagkakataon po ng ating Panginoon na makapag-broadcast. Medyo matagal-tagal na po itong nahinto po itong ating The Bible Stands broadcast po. At ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon na muli po ay ibinalik po itong ating pagbo-broadcast. At ito po ay magiging regular na po sa biyaya po ng Panginoon tuwing Biyernes po, Friday, 8:30 po ng gabi. Para lang sa ganoon ay parang nagpapahinga na lang po tayo sa ating kanya-kanyang mga tahanan. At ito po ay isang malaking pagkakataon po muli na tayo po ay magkaroon ng pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. So medyo marami-rami na rin po ang mga nandito ngayon sa ating naka-tune in. At salamat po, no, sa mga brethren. May mga ilang mga pastors po ko na kilala rito, may mga iba ay hindi ko po kilala. Pero salamat po sa Panginoon at tayo po ay muli po ay nakapagbo-broadcast. At bago po ako manalangin, ay nais ko po muna po itong linawin po, no. Ito pong ating pong ministry pong ito ay independent po ito. Wala po hindi po ito under ng kaninumang umbrella ng grupo. Ito po ay ministry po ng Bible Believers Baptist Church. So ibig sabihin, wala po kong papa sa kung saan man, wala po kong nire-recognize na Pope ng mga Baptist. Ito po ay isang independent work. Ito pong ating ministry at tayo po ay tumatayo lamang po sa salita ng ating Panginoon po, mga minamahal. Ano po? So nais ko pong wala daw siyang. Dandali po check ko po muna po. Okay, meron naman po sa akin po, dito sa aking cellphone po, ay meron po siyang sound. Siguro po ay, anyway, so good evening po sa lahat po mga kapatid at purihin po natin ang Panginoon. So tayo po ay manalangin po saglit. Hilingi tayo ng patnubay sa dakilang Diyos ngayong gabi. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na muli po ay ipinagkaloob niyo po na kami po ay mag-aral muli ng inyong mga salita. Salamat po na ibinigay niyo muli ang pagkakataong ito na kami po ay makapag-broadcast ng live dito po sa Facebook. At salamat po sa mga kapatiran na naka-tune in na ngayon dito sa ating pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri po, Panginoon, sa inyong kadakilaan. At salamat po sa opportunity na to na ibinibigay niyo po sa akin na ako po ay makapagbahagi po ng mga katotohanan sa salita po ng Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay magandang gabi po sa bawat isa po na naka-tune in na po dyan. At ang ating pong topic po ngayong gabi po ay very po controversial Very controversial po ito, medyo mainit daw, sabi ng isang pastor sa akin, itong topic po na ito. At ang title pang ating pong pag-uusapan ngayon ay The False Doctrine of Soul Sleep.
ito pong aking pagtatalakay ngayong gabi po ay nais kong maging maliwanag. Hindi po ito para po mag-provoke ng debate. Hindi po ganoon ang aking layunin po. At hindi po ako para mang-atake ng ibang posisyon. Kundi ang aking pong purpose po ay magkaroon po ng balanse. Since marami na po tayong napapakinggan sa Facebook at may mga nagtuturo ng soul sleep, so ito pong aking pagtuturo po, ang aking pong layunin po ay maging balanse po tayo. No? Ito po ang magbibigay sa atin ng balanse para po matimbang po natin. No, hindi lamang tayo po ay one-sided lamang, no? So itong aking pagtuturo po ay baka sakaling makatulong po, no? So yun po ang aking layunin. Ako po ay every time na ako po ay nagkakaroon ng ganitong pagtuturo live, ang desire po ng aking puso po ay ako po ay maging pagpapala sa body of Christ. So wala po akong ibang layunin. At dito po sa aking pagbo-broadcast nito, wala po kayong makikita pong lumalakad dyan o dumalakad na mga salita na nakalagay yung GCash. Ito po ay sa biyaya ng Panginoon, ginagawa po natin ito ng libre. No? At hindi po ako dito magre-raise ng funds o anumang whatsoever man. Ito po ay pinasasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang biyaya. No? Sagana po sa bawat isa po sa atin. At ang tanging layunin ko lamang po rito po ay magbahagi po at maging pagpapala. Nawa ay maging pagpapala po sa atin ito pong ating mga tatalakayin ngayong gabi. So muulitin ko po mga minamahal, wala po akong layunin na makipag-debate o makipag-away dito sa akin kasi parang baka isipin ng iba, parang tumitira tayo ng ibang paniniwala. Hindi po, no? Kundi ito pong ating pag-aaral po ay maging balanse po tayo. So ito po ay ginawa ko po para mapanggang po natin yung other side. Hindi na lang yung kabilang side. Ano po? So I hope na nagkakaroon po tayo ng pagkaunawa ngayong gabi po dito po sa ating pagtatalakay. So hindi ko na po ito pong ating outline na nakalagay po diyan, na nakapost po ng ilang araw po, yung its origin and then the people who embrace this doctrine, ay yan po ay i-upload ko na lamang po sa YouTube, no? Dahil mayroon po kung talagang magde-direct to the point na po ako ngayong gabi sa ating pong pagtatalakay po ng patungkol po dito sa bagay na yon. Ano po? By way of introduction, babasa po tayo ng mga excuse me po, ng mga talata dito po sa Bible para po magkaroon po tayo ng konting kumbaga itong ating pagtatalakay ay punuin muna natin ang mga salita ng Panginoon. Okay, sabi po sa Proverbs chapter 4 verse number 2, "For I give you good doctrine." So sa Bible po ay meron pong binabanggit ang Diyos na good doctrine. Okay? Basa pa po tayo ng talata po, no? Another verse sa Job chapter 11 verse 4, "For thou hast said, my doctrine is pure." Hindi lamang yung doktrina na galing po sa Diyos ay good doctrine, kundi ito po'y pure. So may mga doktrina po na pure po, no? Good doctrine. And then, ito po yung dahilan kung bakit po ako nagsasalita ngayong gabi, dahil meron pong warning na binigay po si Apostol Pablo sa Romans chapter 16 verse 17, "Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses." Mahalaga po yung susunod ko pong babasahin. "Contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them." So meron pong mga tagapagturo ngayon na talagang kontrang-kontra po sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. At dapat po tayong mag-ingat po sa mga bagay po na yan, mga minamahal. Basa pa po tayo ng mga talata. Sa Bible po, meron pong tinatawag ang Bible na doctrines of men. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 22, "Which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men." So meron pong doktrina
na gawa ng tao. Yun po ang delikado, mga minamahal. Baka sobra nating kakapakinig sa mga tagapagturo sa mga churches ngayon, baka suriin po natin, baka yan doktrina na yan ay doktrina ng tao. Dahil sabi maging sa Mark, binanggit po ni Kristo na teaching for doctrines, the commandments of men. So meron pong doktrina na nagawa ng tao, doktrina ng mga tao. And then sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse number 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ito ang delikado. Hindi lamang sabi sa Bible na merong doktrina ng mga tao, ibig sabihin, gawa ng tao, formulated lang ng tao, invento ng tao. May mga doktrina po na talagang lumagana po sa mga churches na doktrina talaga lang ng tao, gawa lang ng tao. Ito po yung delikado, yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 4:1. Doctrines of devils. Ano po? Naku, napakadelikado po to, mga minamahal. Doktrina ng demonyo. Abay, mahirap po ito, mga kapatid. And then, meron pa po sa Hebrews chapter 13, verse number 9. Sabi ng Hebrews chapter 13, verse number 9, be not carried about with diverse and strange doctrines. For it is good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that had been occupied therein. So ito po, no? Merong mga doktrina ng tao, sabi ng Colossians 2:2, merong doctrines of devils, at merong strange doctrines. Mag-ingat po tayo dyan, mga minamahal. So kaya ito pong ating presentation pong ito ay ang layunin po ay maging balanse po tayo, no? Mapakinggan nyo to, napakinggan nyo yung kabilang side, and then mapakinggan naman natin yung kabilang side. Ano po, mga minamahal? Okay. False doctrine has always been a problem. False doctrine is more dangerous than persecution. Alam niyo bakit? Because it is an attack from within rather than without. Okay? Alam niyo, mas delikado po yung false doctrine kaysa sa persecution. Kasi yung persecution, nanggagaling po sa labas Opo. Pero po yung false doctrine, ito po ay nagpe-penetrate sa loob. Yun po yung delikado, mga minamahal. It is a poison within the body of Christ, affecting many who genuinely love God and scratching itching ears who want teachings that don't have much to do, na hindi nagmamatch to do with the Word of God. If anything, new believers are most at risk of becoming deceiving by false doctrine since they have no grounding in the scriptures. Kaya mahalaga po talaga na, lalo na po yung ating pong kamanggagawa sa Panginoon, marami na po mga pastors po dito, talagang turuan po talaga natin ng mga doktrina ang ating mga miyembro dahil delikado po yung false doctrine po, mga minamahal False doctrine is a serious matter because it is a dangerous matter. It must be addressed for what it is so that Christians would stand against it. Here are 3 dangers of false doctrine. Bibigay po ko sa inyo ng dangers po ng false doctrine po kapag ka po hindi po tayo naging maingat po. 3 dangers of false doctrine. By way of ini-introduction ko pa lang po, wala pa po tayo talaga sa pinaka-main topic, nais ko lang munang makita natin itong mga bagay na to para pag nandun na po tayo sa ating main topic po ay maunawaan natin bakit ito ang ginamit kong pang-introduction na points po, no? Meron pong itong false doctrine meron pong 3 bagay na talagang napakadelikado pag ito po ay nakapasok po sa ating mga churches. False doctrine is deceptive. Ang maling doktrina po ay mapandaya Ano po? Okay, babasa po ako ng talata. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 11, verse number 14, and no marvel, for Satan himself is transformed
into an angel of light. Kaya napakahirap po na hindi po, kung talagang hindi po ang isang Kristiyano ay hindi po malalim sa pagkakaunawa, sa pagkakaalam ng salita ng Panginoon, ay talagang madadaya po siya Hindi lamang po si Satan ang binabanggit po dyan, ano? Dito po, babasahin ko po, hindi lamang po si Satan ang nag-aanyong, sabi niya, transforming into an angel of light. Sa verse 15, therefore, wala na po dyan sa aking sa aking Sabi sa verse 15, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Yung pong mga ministro na galing po sa kay Satanas ay nagtatransform into ministers of righteousness. Kaya po ang maling doktrina po ay talagang napakadelikado. Bakit po? Kasi mapandaya Madali pong mahikayat ang tao. Imagine how deceptive our enemy is. Sabi po sa John chapter 8 verse 44, Satan is the father of lies. Sa Revelation 12:9, he is the one who deceives the world. Ganun po ka-deceptive si Satan talagang nadaya po niya ang mga tao sa mundong ito, mga minamahal. That's why napaka-dangerous po talaga po ng false doctrine dahil ito po ay talagang mapanghikayat, mapangdaya, Madaling akapin, madaling para bang siya isang katulad ng isang masarap na pagkain, Very alluring, Mga minamahal, ang false doctrine. Number 2, false doctrine is divisive. Sabi po ng verse sa 2 Timothy chapter 2 verse 18, who concerning the truth have heard, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Alam nyo, ang false doctrine po is, ito po in our second point, we recognize that false doctrine is divisive. Just as false doctrine distort the truths, it divides it as well. It can even split a church from within. Kaya nga po, maraming mga churches ngayon ang nagkakaroon ng pag-split, paghahati-hati. Mga believers sa body of Christ ay nagkakaroon ng division because of false doctrine. Okay? Kaya napaka-dangerous po talaga ang maling turo po, mga minamahal. Ano po? And then number 3 po, false doctrine is destructive. Ito po ang pinaka nakakatakot na dahilan bakit napakadelikado talaga ang maling turo. Ano po? Sabi po sa Colossians chapter 2 verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Sabi diyan, beware lest any man spoil you through philosophy. Alam niyo mga minamahal, ang mga pulpito ngayon ng mga churches ay it's no longer the word of God is being preached. Filosofiya, wisdom ng tao po ang maririnig po ng mga members po ng mga local churches sa ating panahon ngayon. Kaya nakakatakot po ang maling doktrina Kasi po, very destructive po ang magiging end result. Finally, ito po nga po. Okay? Bakit po destructive po? Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse number 16, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures. Nais kong pansinin po yung huli pong mga salita na babasahin ko po, unto their own destruction. Nakakalungkot po mga minamahal, yan po ang magiging end result ng false doctrine. Ito po ay wawasakin niya
false doctrine will blind you, it will enslave you. Mga minamahal, ito po yung parang isang tanikala na mag-aalipin po sa atin kapag ka po ikaw ay na-penetrate po, na inakap mo yung maling doktrina. Sabi po sa Galatians chapter 4 verse 9, sabi ni Pablo, but now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements? Ito po ang nakakalungkot pagka po panganib ng false doctrine. Whereunto ye desire again to be in bondage. Ayun po ang nakakatakot po, mga minamahal. Ano po? At kaya very dangerous po. Kaya tayo po sa tuwi-tuwi na po, babantayan po natin yung mga ngaral. Ano po? Titingnan po natin. Kaya po ang aking pong encouragement po sa inyo ngayon. Kahit po naka-plus na po dyan sa screen yung mga verses, maganda rin po, buksan po ninyo yung Bible ninyo. Okay? Pag may nangangaral po sa inyong mga sa inyong pulpito o may nangangaral dito sa Facebook, ang lagi nyong titingnan, i-check nyo po. Maging bereya po tayo. Okay? They search the scriptures whether those things were so. Okay? Kailangang i-check po natin. Ito po ang magiging timbangan po natin, mga minamahal, ang salita ng Panginoon. Tingnan natin kung ito ba ay talaga bang naka-align sa salita ng Panginoon yung itinuturo ng mga ngaral, mga minamahal po. Okay. Now, nais ko munang ilay yung foundation po dito. Laying the foundation po. Ano po ba ang magiging principles ko po every time na tayo po ay magkakaroon ng ganitong pagtatalakay? No? Gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga foundational principles na gagamitin ko ngayong gabi para nang sa ganon ay makita ninyo ganito rin ba ang principles na ginagawa ng mga mangangaral sa panahon natin ngayon. Okay? Ang unang-una, the Bible is the final authority in all matters of faith, doctrine, and practice. Ang Biblia po, ito po, pagka sinasabi ko pong Bible, I'm talking to, dito po sa librong ito, the King James Bible po, no? Ito pong Bible na to, na hawak ko, ito po yung final authority ko. Ito po dapat ang maging final authority natin in all matters of faith, doctrine, and practice. Okay? Anong ibig sabihin ko pag sinabi kong ang Bible ang final authority? Ibig sabihin, our appeal is to the Bible itself. Ito po, mga minamahal. Ito ba'y, ano bang sinasabi ng Bible? Okay? Pag sinabi nating final authority, dito tayo kukuha. Ito yung ating principles na pagkukunan. Ito po yung katotohanan na panggagalingan ng ating paniniwala. Our appeal is to the Bible itself. Pag sinabi kong the Bible is my final authority, we will let the scriptures speak for itself. Okay? Hindi po ang final authority, hindi po ako, hindi po ang pastor, hindi po ang ministro, at hindi po yung mga pinuno ng mga religious groups ngayon sa iba't ibang denominations. Hindi po sila, hindi rin po yung gumawa ng mga Greek lexicon at Hebrew lexicon, hindi po yan ang final authority ko po. Ito po. We will let the scriptures speak for itself. Ano ba talaga ang nababasa? Alam niyo, mga minamahal, kapag ako po ay nakaka-encounter po ng ibang paniniwala, ang lagi ko pong ipinagdidiinan, ano yung nababasa? Kasi minsan po, yung paliwanag po, yung understanding, yung explanation po ng isang tagapagturo, nawawala doon sa kung ano talaga yung nababasa. Pero tayo dito, pag sinabi kong the Bible is my final authority,
I will let the scriptures speak for itself. Hayaan ko po na kung ano po yung nakasulat, yun po yung ibig sabihin, at kung ano yung ibig sabihin ng Diyos, yun po yung nakasulat. Okay? And then, pag sinabi kong the Bible is the final authority, we will compare scripture with the scriptures. Okay? Iko-compare natin itong talata na to kasi sabi ng Bible yan eh. Yan po yung isa sa mga mga principles na dapat po nating pong i-apply, okay, sa ating pagtuturo, no? And then ano pa po, pag sinabi po natin po itong ating ano po, we will not change the word nor add to the word or alter the word in the scripture. Mahalaga po itong letter D ko po na points. Pag sinabi kong we will not change the word, kapag ka po, or to add to the word, kapag ka po doon sa 1 Thessalonians, tingnan po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, 1 Thessalonians, ipapakita ko po sa inyo kung gaano ka-deceptive po ang maling turo. 1 Thessalonians chapter 4. Okay? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, okay, sa verse 14, babasahin ko po. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Pag sinabi ng Diyos na sleep, wala naman nakalagay na soul. So wag po tayong magdadagdag. Yan po ang problema po. Babantayan po natin po yun, mga minamahal. Dahil karamihan po sa mga ngaral ngayon, nag-i-insert ng salita na wala naman doon sa verse. Okay? Babantayan po ninyo po 'yon. Okay? Diyan po nakapagpe-penetrate po ang maling paniniwala. Yung mga ngaral na nag-i-insert ng salita na wala naman doon sa verse. Kaya pag sinabi kong the Bible is my final authority, I mean is I will not change the word nor add to the word. Hindi ko dadagdagan yung sinasabi ng salita ng Diyos or alter or babaguhin ko para lang magswak doon sa aking posisyon. At yun po yung nangyayari po sa panahon natin ngayon. Babaguhin niya yung sinasabi ng verse para ito po ay mag-fit, magswak sa kanyang posisyon. Kaya't ang tanong po palagi po sa mga ngaral, what is your final authority? Yung opinion ba ng tao? Yung doktrina ba ng tao? Yung bang mga pastors, ministro? Hindi po. Ito po ang final authority po natin. Dapat po sana. Okay, sa ating mga pag-aaral at pagtuturo. And then, number 2 po, we must understand, ito po yung, inaano ko lang po muna yung pundasyon po, dito po, bago po tayo po pumasok po sa talagang ating pong pinaka-topic po, ano po, we must understand that God reveals His truth to men gradually and not all at once. Kailangan po, mahalaga po ito na ino-observe po natin yung progressive revelation ng Diyos from Genesis to Revelation. Sa mga susunod po natin na pagtatalakay, ipapakita ko po sa inyo na magkaiba po yung kondisyon ng kaluluwa sa lumang tipan at yung kondisyon ng isang believers in the body of Christ, yung kanyang soul. Sa Old Testament po, nag-i-interchange po ang body at saka ang soul. Merong reason po yun. At yun po ay binigyan ng liwanag po kung ano po ang mangyayari sa kaluluwa ng isang believers kapag ka po siya ay nasave. Kaya't dapat po, hindi porke may nabanggit po sa lumang tipan, the soul that sinneth, it shall die, magko-conclude na tayo na yung kaluluwa ay namamatay. Kasi nga po, ulitin ko po, nag-i-interchange po yung kaluluwa at body sa lumang tipan. Kaya pangalawa po na prinsipyo na ating inililay po na foundation is we must understand that God reveals His truth to men gradually and not all at once. Kaya titingnan natin, especially po, ito ba ay line up o naka-parallel po ba ito sa sinasabi ng ating apostle to the Gentiles, which is Apostle Paul?
sa Romans 2:5 po. Napakahalaga po. Yan po ang titingnan po natin. Later po, ano po, mga minamahal. Okay. Magpatuloy po tayo. We will approach the Bible in relation to his instructions in 2 Timothy chapter 2 verse number 15. So ito po yung mga pundasyon po natin, no? Sa ating pong gagawing pag-aaral po. Una, ang Bible po ang final authority po natin dapat. Pag sinabing final authority, ang appeal natin sa Bible itself. Hindi ano yung sinasabi ng Greek lexicon, ano yung gawa po ng tao po yun ng Hebrew lexicon, anong sinasabi ng mga komentaryo, hindi po doon. Pag sinabi ko pong the Bible is final authority, we will let the scriptures speak for itself. Ano ba talaga yung sinasabi? Hindi yung ano yung sinasabi mo. Hindi yung opinion mo mahalaga doon, kundi yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Pag sinabi kong the Bible is final authority, we will compare scripture with the scriptures. Okay? And then, pag sinabi kong the Bible is final authority, we will not change the word. Nakatulad ng maraming ginagawa ng maraming ibang pastor, mga ngaral, we will not add to the word. Hindi tayo magdadagdag, wala doon. Pag sinabing hell, hindi natin dadagdagan ng anumang salita yan. Hindi ako tatakbo sa Greek, hindi ako tatakbo sa Hebrew. Pag sinabi ng Bible, hell, hell. Pag sinabi ng Bible, soul, soul. Pag sinabi ng Bible, body, body. Ganun lang po kasimple po ang pag-aaral po. Kaya po tayo natitrick po ng maling doktrina kasi po, hindi po talaga ang Bible ang final authority ng maraming mga tagapagturo. So, we will not change the word. Okay? We will not add to the word or alter the word in the scriptures. Hindi po natin babaguhin. Ito, ganito yan mali yan Ito yung salita dapat yan Hindi po ganun. Wala po tayo, hindi nyo po makikita po ako na gagawin ko po yun. Na yung nakasulat sa Biblia, babaguhin ko. Na yung nakasulat sa Biblia, dadagdagan ko. Mag-i-insert ako ng opinion ko. Wala naman doon sa Bible na yon. At yun po, ang karamihang malaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tagapagturo po, mga minamahal. Okay? Number 2 po, we must understand that God reveals His truth to men gradually and not all at once. Ang Bible po, progressive po. Kaya kailangan titingnan natin. Okay? May mga sinabi po sa ang Panginoon doon na pagdating po sa New Testament, nagbigay ng liwanag. So hindi ka pwedeng magkaroon ng conclusion doon sa hindi pa talaga tapos yung revelation ng Diyos. Okay, napakahalaga po 'yun And then we will approach this book. Ang aking approach po ng Bible study ay nakalagay po sa 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ang approach po natin palagi po ay according to principle ng 2 Timothy chapter 2 and verse number 15. Now, soul sleep. Dito na po tayo, mga minamahal. Okay? Ano bang doktrina po ito, mga minamahal, itong soul sleep? It is the belief that the human soul is not naturally immortal and may include the belief that the soul is sleeping after death until the resurrection of the dead and the last judgment, a time known as the intermediate state. So yung soul sleep po, ito po ngayon ang matunog po ngayon dito sa ating mga believers po, no? Okay? Natutulog ba talaga yung kaluluwa? Pagka namatay ba ang isang believers na sa ating panahon ngayon kasi po sa Old Testament kapag namamatay yung mga Old Testament saints, sila po ay pumupunta sa Abraham's bosom. Okay? And later po, naka-i-upload ko po yun sa YouTube. Hindi ko na po i-discuss dito dahil ang main purpose ko po ay wala. Yung mga Jehovah's Witnesses, talagang maling-mali po talaga yung mga turo ng mga yan. Yung Seventh-day Adventist na naniniwala sila ng soul sleep,
na ang kaluluwa ng tao ay kasamang namatay doon ng katawan at nag-aantay ng resurrection. Pero ang danger po kasi, kung bakit ko po tinapik ito, nakakatakot po kasi nasa grupo po ng mga rightly dividers po eh. Yun po yung very dangerous po rito eh. Actually, yung isang ordinaryong mananampalataya, alam naman nilang mali yung Jehovah's Witnesses. Maliwanag naman talaga yun. Hindi makikinig yan eh. Seventh-day Adventist. How about kapag ka po ang nagtuturo na ng soul sleep nagpapakilalang dispensationalist, nagpapakilalang rightly dividers. Yun po yung dahilan ko kung bakit po ako ngayong gabi po ay narito ngayon para mabalanse naman natin yung napakinggan ninyo, no? So ang soul sleep, ito po yung paniniwala ng soul sleep po, no? Okay? Na ang believers daw, okay, ay pag namatay, kasama na nandoon yung kanyang kaluluwa natutulog. At pagdating ng rapture o resurrection, gigisingin. Okay? Yun po yung common na paniniwala ng Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, and even Dating Daan, and even Iglesia ni Cristo, yung mga kulto. Pero ito pang merong nanganak na doktrina tungkol dito eh. Pagdating ng rapture, ang magre-resurrect daw yung kaluluwa. At pagdating sa langit, bibigyan ng katawan. Ano po? So yun po yung ating pong bibigyan ng pansin ngayong gabi, kung meron ba talagang katotohanan po yung bagay po na yan. Ano po? Na kapag namatay ba ang Kristiyano, mananampalataya, wala daw siya sa langit ngayon. Kundi natutulog lang, nag-aantay ng rapture po. No. Now, tinignan ko po sa Bible, yung word na soul, lumitaw po siya ng 432 verses po, mga minamahal. 432 verses po, nag-appear po sa King James Bible ang salitang soul. At binasa ko po ito. Kaya yung 432 verses po na yan, about the soul. And then yung word na souls, 82 verses po. Lumitaw po sa ating King James Bible, yung word na souls, 82 verses po. Yung word na soul ay 432 verses. At ito po ang natagpuan ko. Ito po yung natuklasan ko, mga kapatid. Nung tininan ko po yung lahat ng mga verses na tumutukoy na nakalagay ang salitang soul, okay? Imagine mo, 432. Sinaga akong inisa-isang basahin po yan. And then yung souls, 82 verses. Alam niyo mga kapatid, may natuklasan ako. Alam niyo natuklasan ko, walang nakalagay diyan sa 432 verses at 82 verses na ang kaluluwa ay natutulog. Yun po yung natuklasan ko. Challenge ko po kayo, basahin po ninyo. Total, meron naman kayong Bible apps dyan sa inyong cellphone o sa inyong laptop, i-search words po ninyo, soul. And then basahin nyo po isa-isa. Yan po ang challenge ko sa inyo. Kung may makikita kayo na talata dyan sa 432 verses at dyan sa 82 verses na yan, na nabanggit na ang kaluluwa ay natutulog o soul sleep. Wala po mga minamahal eh. Okay? The first time po nag-appear po ang salitang soul ay sa Genesis chapter 2 verse number 7. Ito po yung first time po na nag-appear po sa Bible ang word na soul. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And then last verse na nag-appear po sa Bible po ay sa Revelation chapter 20 verse 4. So at least yan po yung first mention ng soul sa Genesis 2:7 at last mention po ng soul sa Revelation 20 verse 4. At uulitin ko po yung aking sasabihin po, ipagdidiinan ko dito ngayong gabi. Binasa ko po yung 432 verses na yan at yung 82 verses na yan.
ni wala man ako nabasa na ang kaluluwa ay natutulog. Kaya po, napakadelikado po ito, mga kapatid. Napakadelikado po ito, mga kapatid. Now, sleep in the Bible. Ang Bible po ay may bababasa tayo na kapag ka po ang isang taong patay po ay tinatawag po ng Bible na natutulog. Okay? Babasa po tayo ng mga talata sa mga sinasabi po ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 30, ito po yung mga statement ni Pablo po patungkol sa sleep. At ito po ay tumutukoy sa isang taong patay, no? 1 Corinthians 11:30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Is talking to yung namatay, okay? Another verse po na binanggit po ni Pablo, 1 Corinthians 15:51. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Yung mga buhay na dadatnan ng Panginoon sa rapture, ay hindi tayo makakaranas ng kamatayan pag inabutan po tayo ng time ng rapture. Sabi ni Pablo, we shall not all sleep. So sa Bible po, ay binabanggit po talaga ni Pablo na yung patay po, yung kamatayan ay natutulog. Basa pa po tayo ng talata. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Hindi ko po dinideny na meron pong binabanggit po sa Bible na ang isang taong patay ay natutulog. Okay? Tama po yan eh. Okay? Basahin pa po natin. Ito po eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, we will let the scriptures speak for itself. Okay? Basa po tayo. 1 Thessalonians 4:14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. So makikita po natin si Apostol Pablo po, mga minamahal po, ay binanggit po niya yung mga believers na namatay ay natutulog. Tama po 'yun, nakalagay po sa Bible. Pero ito po ang shocking. Hindi lamang po si Apostol Pablo ang nagbanggit sa Bible. Okay? Na pag ang tao po ay patay, ay natutulog, hindi lamang po siya. O, tingnan po natin. Basa po tayo ng Bible, ha? Bible verse. Basa po tayo, mga minamahal, para mas maganda po ito. Sabi po sa Deuteronomy chapter 31, verse number 16. And the Lord said unto Moses, behold, thou shalt sleep with thy fathers, and these people will rise up, okay, and go a-warring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me and break my covenant which I have made with them. Sabi ng Panginoon, pagka siya po ay namatay na, okay, talking to his death, no? Binabanggit po, hindi lang po si Apostol Pablo, nagbanggit po patungkol sa kamatayan na ito po ay nag-appear po sa Bible na natutulog. Tingnan po natin, 2 Samuel chapter 7 verse number 12. Basa po tayo para, sabi ko nga sa inyo eh, hahayaan lang natin ang mga verses na to ang magpatunay, no? Okay? Sabi sa 2 Samuel chapter 7 verse number 12, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, sabi ng Panginoon kay David, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. So, hindi lang po si Apostol Pablo pa lang bumabanggit ng natutulog pag ang pinag-uusapan po ay kamatayan. Okay? Basa pa po tayo ng mga talata po, ha? Daniel chapter 12 verse number 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Marami ang mga natutulog, talking to doon sa mga namatay na nandoon na, no? Pagdating na resurrection ay magigising, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. 1 Kings chapter 2 verse 10. By the way,
pagbuksan po ninyo, basahin po ninyo pagkatapos po ng ating pagtatalakay ngayong gabi, buksan po ninyo yung 1 Kings at saka 2 Kings at saka 2 Chronicles. Time and time again, pag yung king po, yung mga namumuno po ay namatay, tinatawag pong natutulog eh. Example po sa 1 Kings chapter 2, verse number 10. So David slept with his fathers and was buried in the city of David. So, it is common po sa Bible, hindi lamang kay Apostol Pablo, na ang salitang natutulog po patungkol po sa kamatayan ay hindi lamang si Apostol Pablo po ang bumanggit po nito. Sa 1 Kings, ang dami po. Yang slept with his fathers. 2 Kings at saka 2 Chronicles, ang dami po. Dagdag pa po tayo. John chapter 11 verse 11. Ano po? John chapter 11 verse number 11. This thing said he, and after he saith unto them, our friend Lazarus sleepeth. Ang pinaka maliwanag talaga na nagbanggit na ang kamatayan ay binabanggit na natutulog ay itong ang ating Panginoon nung sabi niya ang ating kaibigang si Lazarus ay natutulog. But I go that I may awake him out of sleep. Sabi ng kanyang mga lagad sa verse 12, then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Kung natutulog siya, maayos lang siya. Pero nung point ni Kristo, nung sinabi ni Kristo sa verse 11 na si Lazarus ay natutulog at gigisingin niya. Verse 13, in-explain po eh. Okay, verse 13, howbeit Jesus spake of his death. Yung palang binanggit ni Kristo na si Lazarus ay natutulog, tumutukoy pala siya sa kamatayan. But they thought that he had spoken of taking a rest in sleep. Then said Jesus then plainly, Lazarus is dead. So maliwanag na maliwanag po na talagang ang Bible po, hindi lamang si Apostol Pablo po, mga minamahal, na nagbanggit po na ang isang taong patay ay natutulog. Okay po. At yan po ay nagbabanggit tungkol sa natutulog po, mga minamahal. Acts chapter 13 verse 36. Sabi sa Acts 13:36, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. So talagang time and time again, it's undeniable po, mga minamahal, na ang Bible po talaga ay paulit-ulit. So hindi po siya isang isolated verse lang na parang dumampot lang tayo. Hindi, talagang napakarami pong mga talata sa Bible na ang Bible po, pagka po bumabanggit sa kamatayan, ito po ay binabanggit na natutulog. Okay? Hindi po natin maidideny itong mga talata pong ito. Now, ang problema, okay, ito pong problema eh. Pag sinabing ang tao ay natutulog, speaking to his death, kasama ba yung kaluluwa niya na natutulog? Yan, ano po. Ulitin ko po. Okay? Diyan, ito po yung dahilan kung bakit po ako narito eh. Hindi po yung tao po ay binabanggit po ng Bible na natutulog. Pagka dami po natin binasa eh. Pero yung bang kaluluwa, pag namatay ang tao, kasama bang natutulog doon sa term na soul sleep? Ulitin ko po, ang salitang soul sa Bible ay lumitaw po ng 432 verses. Inuulit ko po ito ha. Kasi po, meron po ako talagang pinagdidiinan dito eh. Ang salitang souls, 82 verses. Okay? Nowhere in the scriptures the soul of man is sleeping. You can find any verses, even one verse about soul sleep. Ang challenge ko po sa mga nangangaral ng soul sleep, magbasa kayo ng talata. Ayan o, 432 verses naman nag-appear ang soul sa Bible eh. Pagtyagaan mo ako, pinagtyagaan ko ang binasa lahat po yan eh. Okay? Bago po ako humarap sa inyo ngayong gabi, okay, ay pinagtyagaan ko pong binasa po. Baka sakaling may katotohanan yung doktrina ng soul sleep eh.
So, sige, basa. Okay? And then, tinype ko, souls. Binasa ko, 82 verses. Pero wala akong nakita eh. Yun po yung nakakalungkot pa kami minamahal eh. Wala kang makikita na soul sleep. Okay? Na natutulog yung kaluluwa. Okay? Yan po yung delikado dyan, mga minamahal. Now, eto ngayon ang tanong eh. Which sleeps in death? Alin ba natutulog sa kamatayan? The soul or the body? Okay, yan po yung ating i-discuss dito eh. Ano ba ang natutulog? Pagka sinabing tungkol sa kamatayan, natutulog. Ano ba natutulog? Yung kaluluwa o yung body? Pero ulitin ko po, kapag sagot mo ay ang kaluluwa ang natutulog, ayan po, 432 verses ang challenge ko sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isang verse na diyan sa kamatayan, pagpatay ang tao, ang natutulog kaluluwa. Kaya nga, yan po yung katanungan. Which is sleep in death. Okay? Yan bang katawan o kaluluwa? Basa po tayo. Meron bang verse sa Bible? Maliwanag na maliwanag sa Bible. Doon sa tanong na pagdating sa natutulog na patay, alin ang natutulog? Ang kaluluwa ba o ang katawan? Now, ang tanong ganito eh. Meron bang bababasa sa Bible na hindi po ang kaluluwa ang natutulog kundi yung katawan? Meron ba? Ito po, Matthew chapter 27, verse 52. And the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose. Ang bihira. Ulitin ko po ha. 432 verses. Lumitaw ang salitang kaluluwa. Wala kang mababasa na natutulog ang kaluluwa. Souls, 82 verses. Wala kang mababasa na ang kaluluwang natutulog. Pero may talata sa Biblia. Nagdudumilat ang katotohanan, kapatid. Magbubulag-bulagan na lang po yung mga naniniwala ng soul sleep dito sa verse na to. Alam ko, gagawa sila ng paraan palusot dito. Sasabihin nila, yan ay hindi kasi sinabi ni Pablo. I don't care ano man ang palusot na gagawin mo. Pero naglulumiwanag ang katotohanan ngayong gabi na ang natutulog po, hindi po ang kaluluwa, kundi ang katawan. Pagdating po sa kamatayan. Ang sabi po sa Matthew 27:52, and the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose. Ang patay po dito po ay yung katawan. Yan po yung natutulog. At yan po yung babangon. Now, alam niyo naman ang mga maling nagtuturo lulusot at lulusot yan Para bang alam niyo ba yung mga kapag kayo po ay nakakapanood ng sa balita, mga news po sa television. At kapag po merong isang gumagawa ng krimen ay aktong nahuli. Huli talaga. Sukol na. Pero pag nandun na siya sa kulungan at i-interviewin ng reporter, todo deny. Todo palusot. Todo pangangatwiran. Sanay na po ko dyan, mga kapatid. Masanay po kayo, mga kapatid, sa bagay na yan. Okay? Sukol na sa dito Pero alam ko, lulusot pa rin. Talagang ganyan ang nature po talaga. Wala tayong magagawa Yan po talagang nature ng tao Okay? Huli na, pero hihirit pa. Yan po talagang nature po ng tao, no? Huli na, pero hihirit pa. Okay? Okay, now, so maliwanag po ngayon. Ito po ngayon ang ating tatalakayin. In our study tonight, let's examine the problems of those who believe in the doctrine of soul sleep. Examining po natin, may problema po kasi mga minamahal Okay? Isa-isahin po natin, okay? I-examining po natin, ano ba talaga yung problema ng mga taong ito? May problema po sila Okay? Ano po yun? Okay? Problem number 1.
Okay? Problem number 1, misconceptions about the resurrection of the dead. Bakit po nag-come up? Bagamat maliwanag kanina, nakita natin na ang natutulog sa kamatayan ay ang katawan, hindi po yung kaluluwa, at wala kang mababasa ng soul sleep in the Bible. Simple lang, kapatid eh. Kung talagang ikaw talaga ay Bible believer at rightly divider pa, ang lalim mo, then one verse is enough to prove your point na talagang may mabasa ba sa Bible na soul sleep. Pero may nabasa po tayo, ang liwanag, Matthew 27:52, na ang katawan ang natutulog sa kamatayan. Now, anong problema? Bakit nagkaroon sila ng ganong doktrina? Bakit may mga tao na naniniwala sa soul sleep? Ito po yung problem number 1. Misconceptions about the resurrection of the dead. Mali yung kanilang pagkakaunawa, mga minamahal, patungkol sa resurrection ng mga patay. Okay? Yan po yung iisa-isahin po natin sa biyaya po ng Panginoon, yung mga naging problema po nila eh. Kasi alam po ninyo ako, ganito po ako eh. Bakit nagkaroon ng ganitong posisyon itong taong ito? Papakinggan ko po siya. Okay? Aalamin ko, bakit nag-come up siya ng ganitong doktrina? Tsatsagain ko pong panoorin, kahit na 8 videos, kahit na 7 videos pa yung, tsatsagain ko pong panoorin. And then, habang pinapanood ko, unti-unti, nagkakaroon ako ng realization, alam ko na. Anong naging problema na to? Bakit siya nagkaroon ng ganong conclusion na ang kaluluwa ay natutulog? Dahil ito yung number 1 problem niya. Misconceptions about the resurrection of the dead. Number 2 problem, ignorant of the dispensational nature of the human soul. Majority po ng mga tao na naniniwala sa soul sleep ay hindi po nila alam yung dispensational nature ng kaluluwa ng tao from the Old Testament and after the cross, at nung siya po ay na-save. Meron pong binabanggit ang Bible sa Colossians si Apostol Pablo na spiritual circumcision. Later po, isa-isahin po natin po, ito po yung naging problema po, bakit nagkaroon ng conclusion po ng soul sleep. Misconceptions about the resurrection of the dead, ignorant of the dispensational nature of the human soul, okay? And then, number 3, is a man composed of 3 distinct components? Ang tao po ba ay binubuo ng 3 bahagi? Body, spirit, or soul? Ang tawag ng mga nagtuturo ay trichotomy, or are soul and spirit taken as different terms for the same entity, dichotomy? Ano ba talagang tamang posisyon? May problema sila dito eh. Ang tao ba ay trichotomy or dichotomy? Okay, and then sa conclusion po ng ating presentation po, Lord willing, ito pong the 3 tenses of our salvation. May problema po sila dito eh. Na ang kaligtasan po ng believers sa body of Christ ay meron pong past. Alin po ang tinutukoy ng Biblia kapag ka po ang kaligtasan po ay tumutukoy sa past? By the way po, ang isang believers na nag-believe doon sa supisyente na tinapos na ginawa ng Panginoon na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, ang term po ng Bible ay save. May di po. Past tense po. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, pasinin po nyo, ligtas na. Pero anong naligtas sa kanya? Okay? Yan po yung past. And then may present. Ano po ba itong present salvation na to? And then may future. Ano po ba yung ililigtas sa atin sa pagbabalik niya in the rapture? Yung kaluluwa mo ba? Okay? So yan po yung mga problems po na nakikita ko kung bakit po nagkaroon ng ganong paniniwala ang ibang mga tagapagturo patungkol sa soul sleep. Now, dito po tayo ngayon sa number 1, problem. Misconception about the resurrection of the dead. Mali po yung kanilang konsepto po eh.
pagdating po sa resurrection na binabanggit po ng Bible. Pag nagkamali ka ng iyong perception dito sa ano ba yung i-resurrect ng Panginoon? Yung kaluluwa ba o yung katawan? Okay? Pagdating sa resurrection of the dead. Okay? Nagkaroon dito unang-unang nagkaroon ng problema eh. Babasa po tayo. Okay? Babasa po tayo ng talata. Marami po tayong mga talatang babasahin po rito. Kaya nga, kanina inuna ko na sa inyo, hahayaan lang natin yung mga verses ang magsalita sa ating ngayong gabi. Amen? Yung opinion ko, hindi po mahalaga. Okay? Hindi mahalaga po ang opinion ko. Okay? Hindi mahalaga din yung opinion nila. Ang mahalaga po, ano yung sinasabi, ano yung mababasa natin sa Bible. Yun po yung napakagandang pag-usapan po natin. Okay? Papatunayan ko po sa inyo na nagkaroon ng maling konsepto eh. Yung mga naniniwala ng soul sleep about the resurrection of the dead. Okay, now, isa-isayin po natin, babasa po tayo ng mga talata. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Nais kong ilay po na muna yung pundasyon dito sa verse na to, mga kapatid po. Okay, mga minamahal. Kung walang pagkabuhay na maguli sa mga patay, then hindi bumangon sana si Kristo. What's my point? Now, ito po. 1 Corinthians 15. Kasi 1 Corinthians 15, mahalaga po yan eh. Nandyan po, inisa-isa po ni Apostol Pablo po yung doktrina tungkol sa resurrection eh. Sabi sa 1 Corinthians 15, 20-21, but now is Christ risen from the dead, dahil si Kristo po ay bumangon sa mga patay, and become, I want you to note the word, the first fruits of them that slept. Si Kristo po, dahil siya po ay bumangon sa mga patay, siya na po ang kauna-unahan, siya po yung first fruits doon sa mga, okay, magre-resurrect, doon sa mga natutulog. Okay? Christ become the first fruit dahil po siya po ay bumangon and become the first fruits of them that slept. Now, opo, sa Old Testament, prior sa kanyang resurrection, marami na pong miracles po na ginawa po sa Old Testament. May mga prophets po na may patay. Yung bata po, kay Elijah, nabuhay. Kay Kristo po, si Lazarus, nabuhay. Pero yung mga yon, patay na binuhay, pero hindi po yung resurrection na binabanggit po ng Bible na binuhay, pagdating po ng resurrection, ikaw ay bubuhayin na hindi na mamamatay. Ano po? Okay, dahil si Lazarus, namatay din po yun, yung bata. Siyempre, of course. Okay? Ito po ay pag-resurrection, ikaw ay magkakaroon ng isang katawan na hindi na mamamatay. Si Kristo po ang first fruit. Siya po yung una. Okay? Sabi diyan, ulitin ko po, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. I want you to note that. Mahalaga po mamaya po, magbibigay po ng liwanag sa atin kasi dito po nagkaroon ng misconception dito eh. Yung mga tagapagturo ng soul sleep eh. For since by men came death, by men came also the resurrection of the dead. For since by men, talking to Adam, pumasok yung kamatayan, pero kay Kristo also the resurrection of the dead. Ulitin ko po, si Kristo po ang first fruits of them that slept. Bago magkaroon ng resurrection sa rapture, bago magkaroon ng resurrection sa Great Tribulation, yung mga tribulation saints, after the tribulations, pagbaba po ng ating panahon sa coming, si Kristo po ang first fruits of them that slept. Now, tuloy po tayo. But every man, ito po, okay, ipapakita ko sa inyo, dito po sila nagkamali eh. But every man in his own order. Christ, the first fruits, afterward, they that are Christ at his coming. Now, kung titignan po natin yung salitang order sa ibig sabihin ng salitang order, ano bang ibig sabihin? Sabi niya, but every man in his own order. So lahat ng mga
natutulog yung patay, merong order ng resurrection eh. Pero ang unang-una muna dapat, si Kristo. Okay? Christ, the first fruits. Tinignan ko po kung anong ibig sabihin ng salitang order. Sequence, arrangement, or structure. Yun po yung definition po ng order. Ano po? So, sabi ng Bible, but every man in his own order. So, yung resurrection po, meron pong sequence. Meron pong pagkakasunod-sunod. Pero si Kristo po ang first fruits. Sa Bible po, meron pong first fruits sa Bible, merong harvest, at merong gleanings. Okay? I remember yung isang preacher po, patay na po siya. Ang ganda po ng kanyang lesson po na tinuro patungkol po sa resurrection. Yung first fruits, si Christ. Yung harvest, yung rapture and gleanings, yung po yung mga tribulation saints. So merong order sa resurrection. Okay? May sequence, may arrangement, may structure. Okay? May pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng rumble-rumble o mix-mix, kundi merong pagkakasunod-sunod yung resurrection. Pero ang mahalaga po rito, Christ, the first fruits. Siya po yung unang bunga ng pagkabuhay na maguli sa mga patay. Now, here's the shocking verse po, mga minamahal. Sabi po sa Romans chapter 6 verse number 5, kung si Kristo po ang first fruits, sabi sa 1 Corinthians 15, 20, 21, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. So lahat ng natutulog, siya yung una na nangyari po ng resurrection, first fruits. Now, Romans chapter 6 verse number 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, watch po, pansinin po ninyo yung verse, mahalaga po ito, we shall be also, tayo din, in the likeness of his resurrection. Basahin ko po ulit para laglang mag-sink in po sa atin itong verse na to. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. So ang magiging pattern po natin, likeness po ng ating resurrection as believers in Christ, yung resurrection ni Kristo. Okay? Yan po ang sinabi ng verse. Okay? Hindi ko po dinadagdagan po yan. Wala po tayong binabago. Wala po akong ini-insert dyan na opinion ko. Sabi ng Bible, we shall be also in the likeness of his resurrection. Now, ito po ang tanong eh. Babasahin ko po natin. 1 Thessalonians 4:14. Basa muna po tayo. Or if we believe that Jesus died and rose again. Malaga po itong verse na to eh. May na-miss po sila dito eh. Sabi ng verse, or if we believe, basahin po natin, mas maganda, buksan po natin, itaas muna na ng konti natin, mga minamahal. Taas po natin ng konti po yung verse 14, verse 13 po. Ano ba yung pinag-uusapan po dito? Verse 13. Sabi ng verse 13, sabi ni Pablo, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Huwag tayong maging ignorante dun sa, kasi nagkakaroon ng, hindi nila, wala pa silang teaching about sa resurrection eh. Hindi pa alam, ano bang nangyayari kapag ang isang believers ay namamatay. Sabi niya, sabi niya, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Huwag kayong malumbay katulad ng iba, yung mga unsaved na talagang parang wala nang natitirang pag-asa pag namatayan ng mahal sa buhay. Pero sabi ni Pablo, huwag tayong maging ignorante. Verse 14, yan na po yung nakalagay sa screen po. For if we believe that Jesus died and rose again, kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay nabuhay sa mga patay, I want you to note the word, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Basahin natin ulit.
para lalong maging klaro po. Basahin po natin. Mahalaga po itong verse na to. For if we believe, kung ikaw ay naniniwala that Jesus died and rose again, kung naniniwala ka na si Kristo ay namatay at muling nabuhay na maguli, even now. Tingnan natin, ano bang pag sinabing word na even, ano bang ibig sabihin pag salitang even? Okay? Anong ibig sabihin pag salitang even? Ito po. The same, identical, equal, sharing the same. Yun po yung kahulugan ng salitang even eh. Okay? Nung sinabi na Pablo na, for if we believe that Jesus died and rose again, even, ibig sabihin, the same, equal, identical, alin yun? So them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Ang liwanag eh. Kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay na maguli, ay ganun din, pareho, identical din, na ganun din ang mga natutulog kay Kristo, ganun din yung magaganap na resurrection. Mga kapatid, ang liwanag po ng verse, mga minamahal, napakaliwanag po ng verse na to, mga kapatid. Now, ang tanong eh, what kind of resurrection did Christ experience? Is this a bodily resurrection? Anong klase? Dahil identical din po, yung magiging resurrection natin ng mga believers ay magiging katulad din, magiging identical din, equal, sharing the same, even so them also, which sleep in Jesus. Kahit ang katanungan ganito po eh. Anong resurrection ang na-experience ng ating Panginoon na binabanggit? So yan ang ating babasahin sa mga talata po ng Biblia, mga minamahal. Ano po? So isa-isahin po natin. Dito po nagkamali eh. Nagkaroon ng misconceptions eh about the resurrection of the dead eh. Basahin po tayo ng Bible. Okay? Matthew chapter 28. Tingnan po natin. Nung bumangon ba si Kristo sa mga patay, nung nagkaroon ng resurrection, ano bang nag-resurrect sa kanya? Yung bang kanya kaluluwa o katawan niya? Okay? Sabi sa Matthew 28 verse 5, and the angel answered and said unto the woman, fear not, yea, okay? For I know that ye seek Jesus, which was crucified. Verse 6, mahalaga po ito. He is not here. Wala na siya dito. Si Jesus Christ, sinaharap nila, wala na siya eh. For he is risen. Now, ang tanong, ano ba yung nag-resurrect sa kanya? He is not here for his risen, as he said, come, ito po, see the place where the Lord lay. Sabi ng angel sa kanila, bilang patunay na nag-resurrect ang ating Panginoon, wala na siya dito. Oli kayo, tingnan ninyo yung pinaghimlayan niya, yung pinaghigaan ng kanyang katawan. Wala na. So maliwanag na maliwanag po dito sa Matthew 28:5, ang nag-resurrect po, yung resurrection po, tumutukoy po sa katawan na namatay. Yun po yung magre-resurrect. Hindi po yung kaluluwa. Mga kapatid, basa pa po tayo ng talata. Sa Luke chapter 24, sabi sa Luke 24 verse 37, but they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them, why are you troubled? Okay? Why do thoughts arise in your hearts? Kasi nagpakita ang ating Panginoon, nag-resurrect na po siya eh. Behold, sabi po ng Bible, verse 39, behold my hands and my feet. Pinakita niya eh. That it is I. Nagulat kasi yung mga disciples ng ating Panginoon eh. Sabi niya, handle me and see. Pinapakita niya, nag-resurrect na siya. Ano pinapakita niya? Bilang patunay na siya bumangon, yung kanyang katawan. Sabi niya, handle me and see, for a spirit, nais kong pansinin po ninyo yan, nilagyan ko ng kulay blue, nilagyan ko ng guhit para mabigyan ng emphasis po, for a spirit hath not flesh and bones as ye
see me have. Sabi po ni Kristo, huwag kayong matakot. Hindi ako espiritu. Kaya hindi bumangon si Kristo bilang espiritu. Bumangon po sa kanya yung katawan na napako sa krus, yung inilibing, yun po yung bumangon, yun po yung nag-resurrect. Never in the entire Bible na ang nagre-resurrect yung kaluluwa. Ang katawan po ang nagre-resurrect, kaya nagkaroon sila ng misconceptions about the resurrection of the dead. Now, ang sabi po, nung nag-resurrect si Kristo, verse 39, basahin po natin ulit. Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me. Hawakan niyo ako and see. For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. So, nung bumangon si Kristo sa mga patay, mga kapatid, flesh and bones. Bakit ko po pinagdidiinan po yan? Kasi sa Bible po, sa 1 Corinthians, dito po, naguluhan po yung tagapagturo eh. Ito po ang, kaya nga nagkaroon ng misconception po sa resurrection eh. 1 Corinthians, compare po natin po yung flesh and bones na nando doon kay, yun yung meron kay Kristo. As ye see me have. Sabi sa 1 Corinthians 15:50, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Tama po yung sinabi po ni Pablo na yung flesh and blood, hindi po yan makakapasok sa kaharian ng langit. Kingdom of God. Pero nung bumangon ba si Kristo, flesh and blood ba? O flesh and bones? Okay? Hindi po talaga papasok itong flesh and blood. Pero nung umakyat po si Kristo po sa langit, flesh and bones po. As ye see me have. Ang problema po, mga kapatid, nakapanood lang tayo po ng mga turo po ng mga ilang mga, I really appreciate po. Hindi ko po sa binabanggit po ito to attack po yung mga, actually, naging blessing po sa akin po ito. Pero that doesn't mean na nakapanood ka ng mga teaching po ng mga great men of God na mga rightly divider. Parang feeling mo, alam mo ng buong Bible dahil nalaman mo yung mystery and prophecy, nalaman mo yung pagkakaiba ng gospel ni Paul sa pagkakaiba ng gospel ni Peter, nalaman mo yung pagkakaiba ng church at saka ng Israel, nalaman mo na merong revelation na ibinigay ang Panginoon kay Apostle Paul, hindi nangangahulugan nun, marami ka nang natutunan. Tandaan po natin mga minamahal, ang Bible po hindi lamang po Romans to Philemon. Ang Bible po ay binubuo po ng Genesis to Revelation, mga kapatid. At ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is given by inspiration. All, hindi po some. Hindi lamang yung writings po ni Paul. Lahat po, from Genesis to Revelation. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction, for instruction. Kaya't mga minamahal, kailangan basahin mo rin yung buong Biblia. Basahin mo. Pag-aralan mo. Okay? Nagkaroon ka ng problema sa 1 Corinthians 15:50. Tama. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero si Kristo po nung bumangon, flesh and bones, nabasa mo ba yan? Nabasa mo ba yan sa Luke chapter 24, verse 39? Okay, now, tuloy po tayo, mga minamahal. Sa John chapter 20, patunay na talagang ang nag-resurrect po. Hindi po yung kaluluwa, kundi po yung katawan. John chapter 20. Patutunay pa po natin, mga minamahal, na sa resurrection po, ang resurrection po, body. Okay? Hindi po soul. Okay? Hindi po kaluluwa, katawan po. Nung nag-resurrect si Kristo, patutunayan po natin, ano ba nag-resurrect sa kanya? Okay? John chapter 20.
I hope samahan niyo po ako. John chapter 20. John chapter 20, verse 25. Nilampasan ko na lang yung mga talata for the sake of time. Medyo paggabi na po, no? Ito po yung babasahin ko po, ito po yung si Thomas, nandoon na. Nung unang pagkakataon, absent si Thomas eh. Ano po? Okay? Sabi diyan, sa John chapter 20, verse 25, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except, sabi ni Thomas, no, I shall see his hands, the prints of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, yung yung pinagtusukan, no, doon sa side niya, I will not believe. So, verse 27. Then saith he, ito, nagpakita na ang Panginoon kay Thomas. Kasama na si Thomas dito. Absinero kasi. Okay? Verse 27. Then saith he to Thomas, eto na po, reach there thy finger, and behold my hands. Ipinakita ni Kristo yung kanyang kamay. Yung pinagpakuan. Okay? Reach there thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. So yung resurrection po, na naganap po kay Jesus Christ, ito po ay bodily resurrection po. Now, balikan po natin po yung 1 Thessalonians 4:14. For if we believe that Jesus died and rose again, sabi ng verse, even, mahalaga po yun eh. Pag na-miss mo itong salitang ito, mag-i-insert ka ng teaching mo dyan eh. Kung ikaw ay nananampalataya, naniniwala na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, paano bang nabuhay si Kristo? Paano ba siya nag-resurrect? Bodily resurrection. Nabuhay po siya nung siya po ay nag-resurrect. Ito po ay katawan. Yung katawang napako sa krus, yung katawang inilibing ng 3 araw, yun po yung bumangon. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, mahalaga po yung salita na yun eh. Kanina tininan po natin yung word na even, ang ibig sabihin, the same, identical, equal, sharing the same. Ibig sabihin, yung pagkaka-resurrection ng ating Panginoon, even so, the same din, identical din, equal, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Yung resurrection na naganap kay Jesus Christ sa pagbabalik ng ating Panginoon, even so, pareho din. I-resurrect ng Panginoon itong katawang ito. Okay? First Philippians chapter 2. In closing po. Na po? Problem number 1 pa lang po yung ating pong diniscuss ngayong gabi. Sa pagbabalik po ng ating Panginoon, bagamat inuna ko na, para later on ay mababasa ko ulit po ito. Sabi sa verse 20, pagdating po sa second coming, sa rapture po hindi po sa second coming doon sa Revelation, sa babalik sa para sa Israel. Iba po. I'm talking to the coming of Christ for the body of Christ. Okay? Verse 20. For our conversation is in heaven. Ang ating pagkamamamayan taga-langit. Pero mo matutulog ng ilang panahon. Sabi ni Pablo, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Who shall change? Who shall change our vile? Ang katawan lupa natin, tinawag ng Bible na vile body. Papalitan niya ito Anong ipagpapalit ng Panginoon? That it may be passion
like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Kaya tama yung sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, ganon din. Kasi ang gagawin ng Panginoon sa body natin, mapapasyon katulad ng kanyang glorious body sa pagbabalik po ng ating Panginoon. I hope na dito po sa unang presentation po natin na tiningnan po natin kung ano yung nagkaroon po talaga sila ng problema dito. Nagkaroon ng misconceptions about the resurrection of the dead. And hopefully sa next Friday po tatalakayin natin yung the dispensational nature po ng soul ng tao. Pag hindi po natin nakita po yun using right division, makukonfuse talaga yung tao. Ano po? So, maraming salamat po mga kapatid sa lahat po ng mga nanood. At yung iba ay mga kilala ko po. Salamat po mga brethren po. No, nakikita ko po rito po yung ito po, pakita ko sa cellphone. Yan, nakikita ko po yung mga kapatiran na nanonood po ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo at salamat po sa mga kapatiran po, especially po yung church po namin, the Bible Believers Baptist Church of Quezon City po, na nagpray po sa akin. At may mga ilang brethren po sa mga different churches po na nanalangin po sa atin. Ulitin ko po, ito pong ating pag-aaral ay pangbalanse po sa mga napapanggan po natin. Okay? Kailangan po wag tayong maging one-sided lang. Kaya ito po'y naisagawa para meron kang another side na mapakinggan. Okay? Kasi kapag naging one-sided po tayo, dun po talaga tayo magkakaroon ng problema. Kaya napakahalaga po na naganap po itong ganitong presentation para meron kang pagbabalanse ba? Tama ba ito o tama ba ito? Yan, ganyan po yun. Ganyan lang po tayo. No? Tama ba yung soul sleep? Pakinggan ko nga. Tama ba itong mali pala yung soul sleep? Pakinggan ko nga. Ganun lang po tayo. Okay? Pangbalanse lang po ito, mga minamahal. So, purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. At hindi ko na po kayo mababanggit po dito, mga pastors at mga brethren. Ang dami po ninyo. So, purihin po ang Panginoon. God bless you po. Mag-close po tayo sa panalangin. Salamat pong muli po, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming pong salamat po sa inyong kabutihan sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong salita lamang ang aming dapat panghawakan, paniwalaan. Ang inyong salita lamang po ang aming dapat tayuan, Panginoong Diyos. Salamat po sa pribilehiyo na ibinigay niyo po sa akin na nakapagturo po, nakapag-impart po ng mga katotohanan sa inyong mga salita. Salamat po. Marami pong mga pastors na naka-tune in, mga brethren sa iba't ibang mga lugar. Kayo po ang mag-bless sa bawat isa po sa amin. Purihin ka dakilang Diyos. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay maraming salamat po mga kapatid. Sandali lamang po, huwag po tayong aalis. At okay, sandali lang po. Yan. Okay, so purihin ang Panginoon sa gabi pong ito. God bless you all po mga kapatid. God bless you. I will stand every time we give it for it all.